iniakan po ito ng ng milyong-milyong Pilipino. Hindi lang nga milyon, sa tutusin buong mundo talaga. Tapos ngayon gagawin pagpapatawa. At ayun nga, etong si Vice Ganda ay kinarma na dahil bumagsak ang followers ho daw nito. At eto na nga, pagkatapos ng nun, parang may isa pang karma na nangyari dito kay Vice Ganda. Eto, papakita natin ho sa inyo. Eto po, hindi ko alam kung ito ba ay totoo, no? Kasi paano ba natin liitan to? Wait lang paano ba natin liitan to? Oo, nawawala yung ating eto. Pakita ko sa inyo, no? Pakita ko natin ang kaganapan. Oo. So eto, ang nangyari kay Vice Ganda. Hindi ko alam kung totoo po ito Vice Ganda na nais ideklarang persona non grata sa Davao. Aba, malupit to. Kapag hindi ko alam kung ito po ba ay totoo, pero hindi naman masyadong kasi hindi masyadong affected ng mga Duterte sa pagdating sa ganyan. Pero ewan ko na lang kung anong mangyayari, pero para sa akin kung ako tatanungin, deserve ni Vice Gandang mapersona non grata sa Davao. Ang masakit pa dito, may mga video pa na kumalat na hindi lang pala si Pangulong Duterte ang binastos niya, kundi pati itong si Senator Marcoleta. At ang masaklap dito, kasi nga umugong na binayaran etong si Vice Ganda para bastusin si Pangulong Duterte, may nakita pong isang kilalang personalidad doon sa concert niya. At sino ba ito? Nagpapakalat di umano ng black propaganda at tila gustong ipahiya sa mata ng publiko ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nakadetine ngayon sa ICC Detention Facility. Kaya comedian host Vice Ganda tila binanata ng taong bayan, lalong-lalo na ng DDS supporter, at tila nanawagang ideklara ng persona non grata sa Davao City. Ano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga, mga kababayan, tila nagsanip pwersa na di umano ang mga totoong kumakalaban at walang katapusang bumabatikos sa pamilyang Duterte, partikular na sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nakadetine ngayon sa ICC Detention Facility. At ito'y ayon sa mga taga-suporta ng mga Duterte o DDS supporters dahil tila may pinatatamaan ang TV host comedian na si Vice Ganda dahil sa umano'y ginawa nitong tila katatawanan at tila pinapahiya nito sa isinagawa nitong live concert kamakailan lamang ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Tinadaan raw umano sa katuwaan pero tila may pinatatamaan. Mula nga raw sa 20 million followers ay bigla ang nalagasan ng 1 milyon nito matapos tila laitin, pinagtawanan, kutyain at hamakin ni Vice Ganda si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanilang isinagawang concert ni Regine Velasquez. Tila pinagtatawanan at tila nilait ni Vice Ganda ang pagdakip kay dating Pangulong Duterte papunta sa The Hague, Netherlands na kasalukuyang nakadetine ngayon sa ICC facility. Hindi umano mawawala ang kanyang panlalait sa naging linya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016 election na siya'y mag-jet ski sa West Philippine Sea. Kaya buwelta at sigaw ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga DDS supporters. Ganong nga daw kawalang respeto itong si Vice Ganda sa mga nakakatanda. Gayong kung ang ating matatandaan nung kaarawan ni Vice Ganda ay walang pagdadalawang isip na binati pa siya noon ni dating Pangulong Duterte. Kaya't labis na dismaya ang mga miyembro ng LGBT na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Abay tila hindi na daw nagiging magandang ehemplo itong si Vice Ganda sa nakakarami, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya comedian, TV host Vice Ganda binanata ng taong bayan at tila nanawagang ideklara ng persona non grata
sa Davao City. Ayon pa sa nakalap naming source online, panawagang ideklara si Vice Ganda bilang persona non grata sa Davao umiigting. Umiinit sa social media ang panawagan na ideklarang persona non grata ang komedyanteng si Vice Ganda matapos magbitiw ng patama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang gabi ng kanyang Super Diva concert. Sa kanyang performance, ginamit niya ang parody ng sikat na TikTok sounds para banata ng Jet Ski Promise, binanggit ang mga DDS at nagtapos pa sa isang impersonation ng dating Pangulo. Hindi ito pinalampas ng ilang taga Davao sa isang post mariin ng panawagan. As a Davaoenyo, I am appealing to the city government of Davao to declare Vice Ganda persona non grata in Davao City. Please lang. Agad itong umani ng suporta mula sa mga taga-suporta ng pamilyang Duterte at naniniwalang walang lugar sa Davao para sa pangbabastos sa kanilang dating alkalde at pangulo. Para sa kanila, malinaw na lampas na sa biro ang ginawa. Unquote. Ayon pa sa ilan nating mga kababayan, ano pa ba naman ang ating aasahan kay Vice Ganda kung ating matatandaan ay minsang nabastos na di umano ni Vice Ganda at ginamit pa itong si Jessica Soho na katatawanan sa kanyang naging concert. Ngunit maling araw yan, Vice Ganda, na gumamit ka pa at hamakin at tila kutyain at pagtawanan pa ang isang matanda na naging isang dating Pangulo ng Pilipinas para lang sa sarili mong pangangailangan at para lang pag-usapan at mag-trending ang iyong concert. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Vice Ganda, idedeklara ng persona non grata sa Davao City. Kanina nagbigay ng resolusyon yung Davao Council na bigyan ng persona non grata si Vice Ganda sa Davao City. So, deserve. So, ito yung karapat-dapat, no? At saka nararapat lang sa mga ganitong klaseng mga tao na bastos na hindi gumagalang sa matatanda. Oo, ngayon parang nagsisisi ka na at humihingi ka na ng humihingi ka na ng sorry sa pamilyang Duterte na pagtanto mo ng talagang sobrang napakabastos mo. Naku po, talagang ginalit mo ang anak ng mga Duterte, Vice Ganda, sa ginawa mong ito. Ginawa mo kasing biro ang iniyakan ng milyong-milyong Pilipino at eto na nga, si Vice President Sara Duterte may matinding banat sa iyo. Sara Duterte nagsalita na mapatungkol sa pangbabastos ni Vice Ganda. At eto, Vice Ganda nangingi na ng public apology sa pamilyang Duterte. Totoo ba ito? Oo, at sino nga ba? Ito may mga bulong-bulong na itong si Vice President, na itong si Vice Ganda ay binayaran para bastusin si Pangulong Duterte. Eh naku, baka yan ang mga papanoorin natin kung totoo po ba yan, ha? Ang lupit talaga nito ni Vice Ganda, eh, no? Oh, di alam naman na natin kasi kadalasan sinasabi nila, ano lang yan, ganyan talaga mga komedyante. Una-una kasi dito, etong si Vice Ganda kasi talagang strategy na ano niya na to strategy. Oo, strategy na niya na to. Etong mga ganitong pamamaraan sa pagpapatawa. So talagang piyesa niya to. Pero ang ano kasi ho dito, ang pinakamasakla po kasi dito hindi naman karapat dapat or hindi naman pwedeng gawing biro yung nangyaring pagkidnap kay Pangulong Duterte ng Administrasyong Marcos para dalhin sa ICC doon sa Dahig. So hindi po yun, no. Hindi po dapat ginagawang biro yun kasi una-una iniyakan po ito ng milyong-milyong Pilipino. Hindi lang nga milyon, sa tutusin buong mundo talaga. Tapos ngayon gagawin yung pagpapatawa. At ayun nga, etong si Vice Ganda ay kinarma na dahil bumagsak ang followers ho daw nito. At eto na nga, pagkatapos ng nun, parang may isa pang karma na nangyari dito kay Vice Ganda. Eto, papakita natin ho sa inyo. Eto po, hindi ko alam kung ito po ba ay totoo, no? Kasi paano ba natin liitan to? Wait lang, paano ba natin liitan to? Oo, nawawala yung ating
Eto. Pakita ko sa inyo, no? Pakita ko natin ang kaganapan. So, eto. Ang nangyari kay Vice Ganda. Hindi ko alam kung totoo po ito, ha? Vice Ganda na nais ideklarang persona non grata sa Davao. Aba, ay malupit to. Kapag hindi ko alam kung ito po ba ay totoo, pero hindi naman masyadong kasi hindi masyadong affected ng mga Duterte sa pagdating sa ganyan. Pero ewan ko na lang kung anong mangyayari, pero para sa akin kung ako tatanungin, deserve ni Vice Gandang mapersona non grata sa Davao. Ang masakit pa dito, may mga video pa na kumalat na hindi lang pala si Pangulong Duterte ang binastos niya, kundi pati itong si Senator Marcoleta. At ang masaklap dito, kasi nga umugong na binayaran etong si Vice Ganda para bastusin si Pangulong Duterte, may nakita pong isang kilalang personalidad doon sa concert niya. At sino ba ito? Yan yung ipapakita natin mamaya sa ating mga vlog. So kayo mga banateros, kung tatanungin po ba kayo, deserve ba ito ni Vice Ganda na mga persona non grata sa Davao? Ako kasi, para sa akin, kung ako tatanungin, good sa akin to. Wala akong problema doon. Deserve niya yan. Tsaka ito yung sa totoo lang, ilang beses na ho itong nagparinig si Vice Ganda ng deserve, no? At lalong-lalo na ho dyan sa Showtime. Talagang ilang beses na ho nilang ginawa yan. Hindi lang masyadong pinansin ng mga DDS vloggers kasi nga una-una sayang sa airtime. At hindi naman kami ganun masyadong parang binig deal namin. So dito kasi itong nangyari ngayon na bagong video niya, talagang over na sobra na. Hindi kasi ginagawang katuwa-tuwa yun dahil maraming ang nasaktan doon sa nangyaring pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So eto, may papanoorin tayong video dito na kung saan ay etong ang si Vice Ganda, wait lang, medyo naglalag. Etong ang si Vice Ganda ay tawag dito. Ayaw mapindot yan. Ay di umano ay parang binayaran para lang gawin ito kay Pangulong Duterte dahil alam niyo naman ewan ko lang kung totoo to na binayaran. Tsaka alam nyo, nakakatawa lang dahil, alam niyo yun, kahit yung mga sikat na personalidad, ginagawa nilang hakbang para mapag-usapan yung concert, kumita, yung kanilang programa, ginagamit nila yung Duterte para mapansin ng taong bayan. At ayun nga yung sigurong nakitang paraan nitong ni Vice Ganda para mapansin yung concert nila ni Regine Velasquez, kasi may mga bali-balita talagang lumagapak yun. Lumagapak. Kasi sa totoo lang, wala naman na din kasing bago na i-joke si Vice Ganda kasi araw-araw naman siya nakikita sa Showtime. Medyo nakakasawa na nga lang talaga yung mukha. Ang masaklap pa dito, dapat maging good influence si Vice Ganda sa mga kabataan na LGBT at sa mga kabataan na sumusubaybay sa kanya ngayon. Dapat maging good influencer siya, kaso wala na nagiging diba? Nung nakaraan may video pa ito na naghalikan sila ni Zion Williams. Zion Williams. Ni Zion Perez. Sa isang stage sabay biglang gumanon sila. Ewan ko na lang kung anong nun. So medyo may mga kapalpakan talagang ginagawa to si Vice Ganda. So eto po, panoorin natin ito. Etong Vice Ganda na di umano ay binayaran para gawin ito. So panoorin natin. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganun. I think so too. I think yung ganun, hindi mo ipapasok yung ganung ka-risky na joke not unless paid. And kung mapapatunayan na paid yun, na paid insertion, yung ganung klaseng joke ni Vice Ganda, I think it's even worse. Nothing beats a jets with Harley. Right now, from Marina to West Philippine Sea, flying jets. Get unlimited water bonding from China's vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. Big downloads and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga putang ilan niyo. Nakademonyong pala siya. Naka-devil costume. Bagay dapat horse costume na lang tas may sungay para devil horse. And kung matatandaan ninyo, dati may mga negative comment rin siya kay PRRD noon. Pagkatapos, nag-concert siya sa Dubai. Tapos na-cancel yung concert niya sa Dubai. Kasi talagang na-high blood yung mga OFW sa kanya sa Dubai. Tasteless yung joke, no? O mga DDS, sundan nyo na si tatay nyo sa hig, ganyan-ganyan. Pakulong na rin kayo doon. Ganun yung dating di ba? Bayan for sure, nasa script yan.
Ano ba ina-expect natin sa isang endorser ng sugal? Pera-pera lang. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ang ganda-ganda ng buhay. Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. It's easy to use and play. At in fair, malaki ang chance mong manalo. Yun lamang, no? Ito yung ito yung mga taong todo payo na masama yung ganito, masama yung ganyan. Pero ginagawa din nila. Ginagawa din nila, no? Ganyan talaga buhay-buhay. Nagpo-promote pala to ng sugal. Kaya naman pala, alam naman na natin na si Pangulong Duterte kontrapelo yan sa mga sugal-sugal. Kaya eto siguro, ay nako talaga, Vice Ganda. So, bakit na-convince sila ako? Well, unang-una, magandang bigayan dito. Maintindihan mo naman kasi yung mga yung mga artista na nagpa-parody, ganyan. But the situation of PRRD involves a lot of issues on legality, like respecting human rights, respecting the constitutional rights of PRRD, yung mga ganun bang etos. Jessica Soho level yung joke ni Kabayo, basura. I think it's worse pa nga eh. Well, oo, to certain extent, hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. 'Di ba, Vice? Hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. Hindi yung kay Jessica Soho, mas triple po ito yung ginawa niya kay Pangulong Duterte. Yung kay Jessica Soho kasi, unang-una nandun si Jessica Soho. Pangalawa, ano na yun parang pala, na tayo, immune na tayo sa ganung joke. Yung parang light-lightin, tsaka ganun talaga rin ng strategy ni Vice Ganda. Pag siya ang nagjo-joke. So ganun talaga yung strategy niya. Ngayon, yung dito, kay Pangulong Duterte, ito na talaga to, masaklap to. Kasi yun nga, paulit-ulit ko ang sinasabi, iniyakan to ng milyong-milyong mga Pilipino. Kaya talagang deserve niyang persona non grata. Pero yung nangyari kay PRRD, alam nating lahat na may something na hindi tama doon. So, to make a joke about it, you are normalizing yung ginawang ganun kay PRRD. 'Di ba? It's worse than ako I feel it's worse than the Jessica Soho joke eh. Kasi yung kay Jessica Soho na joke, syempre hindi natin i-discount yung feeling ni Jessica Soho, pero at the end of the day, if Jessica Soho would not take offense dun sa joke ni Vice Ganda, walang magiging issue eh. But of course, syempre, si Jessica Soho took offense dun sa fat joke nga na yon, ganon. So kaya talagang parang mali talaga si Vice Ganda doon. But for this one, yung snide is legitimizing the injustices in our society. Na para bagang okay lang mang kidnap. I think si Vice Ganda dapat maligpit na rin talaga, malagay na talaga sa tama niyang lalagyan eh. Hindi magandang ehemplo sa lahat. Can't wait maging presidente si VP Sara. Gawin din natin joke yung nanay niya. Ewan ko lang kung hindi yan ngumaungaw. Totoo. Pag panahon natin gumante, please remember, no. Hindi, ganito na lang. Ako hindi ko hinihikayat Hindi ko hinihikayat yung mga Pilipino. Siyempre, wag din ho tayong mga kapwa ko DDS, mga diehard supporter ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte. Yan po yung may papayo ko sa inyo na wag natin gagawin yung kung ano yung ginawa ni Vice Ganda. Hindi naman ho tayo lilibel sa ganun. Na parang babawi tayo na dahil sa ginawa ni Vice Ganda kay Pangulong Duterte, babawi tayo. Gagawin din natin yun. Dadami natin yung pamilya ni Vice. Wag ho ganun dahil hindi natin kalibel or hindi naman tayo ganun, no. Okay na siguro yun na maglabas tayo ng sama ng loob, pero wag na natin dadami yung pamilya ni Vice Ganda. Pero eto, may katanungan ako. Nung buhay pa ba ang lolo mo, Vice Ganda? Dinamay na. Nung buhay pa ba yung lolo mo, Vice Ganda, tanggap niya kayang bakla ka? Hindi, tanong lang naman. Ako nagtatanong lang naman kasi 'di ba na pinakamahal na mahal niyan si lolo niya. Hindi rin kaya bayot din kaya lolo niya. Di tanong lang naman. Ako yung nagtatanong lang naman kung bakla din ba yung lolo niya kasi ang pagkakaalam ko, etong lolo ni Vice Ganda na namayapa na tawag dito mahal na mahal siya nito. So baka dahil tanggap na tanggap siya baka bakla din katulad niya. Pero in fairness mas okay lolo mo sa'yo kasi lolo mo kung halimbawang bakla siya nagkaanak siya, nandiyan ka nga Yung nga lang ang malas ng lolo mo kasi ganyan itsura ng apo niya. Biruin mo kahit bilyonaryo ka na, Vice Ganda, milyonaryo ka na, hindi mo pa rin kayang mapaganda yung pagmumukha mo. Lalo na yung ugali mo, hindi mo kayang pagandahin. Biruin mo sa harap ng sa maraming tao, nag-costume ka ng demonyo. Magandang influence ba yon?
Magandang influence ba yon, Vice Ganda? Wag mong masamain, Vice Ganda, kasi ako yung nagtatanong lamang. Ako yung nagtatanong lamang na magandang influensya kaya yung joke na binitawan mo. Kasi unang-una, Vice Ganda, hindi ka naman hindi ka naman isa kang kilalang personalidad. Aminin natin yun. Isa kang kilalang personalidad na dapat magbigay ng dunong na maayos sa mga kabataan, kasi kabataan mga Gen Z, mga new generation ng mga umiidolo sa iyo, na dapat ay ikaw mismo sa sarili mo magbigay ano ka sa kanila, dunong, magturuan mo sila ng maayos na asal. Unang-una ayaw mo ng sugal pero nagpo-promote ka ng sugal. Kaya ang daming mga LGBT, hindi ko naman nila lahat Ako may kamag-anak din akong LGBT. Hindi ko po hini-hate ang community nyo. Tanggap ko ho na may mga kamag-anak ako na part ng LGBT, no? Bakla, tomboy. So meron po akong mga kamag-anak niyan. Sa totoo lang wala po akong nikatiting nagalit sa mga LGBT, no? Sa totoo lang mas marami pa po akong kakaibigan ng mga bakla kaysa sa no? So marami akong kaibigan ng mga bakla. Hindi ko po yan sila hini-hate. Mahal, I love gay. Kasi sobrang saya nila kasama, promise. Yun nga lang, may mga kabaklaan ngayon na nai-involve sa sa mga pangit na gawain. Katulad na lang, halimbawa lamang. Katulad na lamang nung nangyari kay Aura. 'Di ba? 'Di ba bata mo si Aura? Anak-anakan mo si Aura. So ngayon naiintindihan na natin si Aura, bakit parang naging ganun si Aura. Na hindi naman siya ganun Hindi naman natin na-expect na ganun siya. Bakit naging ganun si Aura? Kasi nga, nakikita niya sa mismo kay Vice Ganda. Magandang impluwensya ba yung maghahalikan kayo sa stage? Yung paghahalikan nyo, wala nang problema yun Tanggap na namin yun Kahit medyo nakakasuka. Nagsasamyang pa naman ako dito. Pero mamaya ako nakainin yan. Ang sarap Oo, so doon walang problema. Kaso ang problema doon, pagtapos yung maghalikan, nag-dirty finger kayo. So magandang influence din ba yun? Diba? Hindi. So alam nyo yung mga ganito kasing gawain ni Vice Ganda, kailangan din minsan na turuan din ng leksyon to para hindi tularan ng iba. Hindi tularan ng iba. Hindi kasi lahat ng biro pwede mong i-apply sa lahat ng tao na biro yun. Hindi pwede kasi katulad niyan iba kasi yan maitatatak kasi yan sa kasaysayan ng Pilipinas, yung ginawa nilang pagdukot kay Pangulong Duterte, no? So kung ikaw ay may katatawanan diyan na iniisip pa rin namin hanggang ngayon na mga Duterte supporters na ano bang nagawa sa iyo ni Pangulong Duterte? Yun yung pinaka-tinatanong dito. Ano bang nagawa sa ni Pangulong Duterte? Sa totoo nga lang ang pagkakalam ko, tinuturing kang kaibigan ni Pangulong Duterte. Diba? So tuloy natin to. Mercy, sabi ni Ate Che. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganun. I think so too. I think yung ganun, hindi mo ipapasok yung ganung ka-risky na joke Kasi yung kay Jessica Soho, ano lang talaga Tsaka nasa script nila yan. Concert yan bad taste sa part ni Vice Ganda na parang napaka-insensitive mo. But this one is political. This one is legitimizing what was done to PRRD. This one is enabling a system of corruption in the Philippines. So alam mo yun, I feel na mas worse to do sa Jessica Soho level na joke 'di ba? And the Jessica Soho level na joke na ginawa ni Vice Ganda was really disgusting already. Napaka-disgusting na 'yon. Tapos ito, I think it's a few notch higher than that. More batos, more insensitive, ganyan. And alam mo, it makes sense kung sakali na parang paid siya to insert that joke dun sa concert niya. I felt na possible na ganun Kasi merong political end May political goal na illegitimize yung ginawa kay PRRD because that's how you legitimize issues na they make fun of it, gawin nyo na lang joke, tapos madidesensitize na yung mga tao dun sa injustice na nangyari, 'di ba? Ma'am, nag-rest back na lang yan sila, Vice Ganda, dahil employed siya ng ABS-CBN na napasara sa panahon ni Digong. Palaos na kasi si Vice kaya sakay ng topic. Tingin ko rin yan kasi alam naman nila na kapag ginalit nila yun pa pala yung usapan mapatungkol sa ABS-CBN. Siguro kung may makukuha mang galit si Vice Ganda, baka yung nangyari sa ABS-CBN nga yun. Baka yun talaga. So alam nyo kasi mga banateros, sabi nga ni Pangulong Duterte, wala siyang sisinuhin basta lumabag ka sa batas.
Hindi naman magkakaganon ng ABS-CBN kung hindi hindi sila lumabag sa batas. Kaya nagkaganon, kaya ganon ang nangyari sa ABS-CBN kasi lumabag sila sa batas. So wala pong masamang ginawa si Pangulong Duterte doon. Pinanagot niya lang sa batas etong ABS-CBN. No, wala pong doon. Wala pong mali doon. Yung DDS, they're going to be talked about. So, alam mo yun, yung magkakaroon kasi sila ng clout whether positive or negative, basta nakanti nila yung mga Duterte supporter, yung mga Dutertista, magre-react at magre-react. Tama. They are really trying to parang provoke us para mag-react tayo ng mag-react sa mga ginagawa nila. And it is a clout on their part. Yes, out of the blue, kay Vice bayad yan para pag-usapan siya. Why would Regine allow that? Kay Vice ba yung concert or kay Regine? Sabi ni Mario Bautista. No idea. Teka, i-check nga natin ang very silang dalawa, Super Divas yung pangalan concert. August 8 and 9. So, dalawa sila ni, Regine Velasquez and Vice Ganda. Pag di nakasuhan yan, gagayahin yan ng iba, parang maging normal Yan na nga yun nagawain ng mga pinklawan. Yan na nga yung sinasabi ko. At speaking of persona non grata, 'di ba yung gumagaya na isang yung parang nag-costume ng Nazareno, nakalimutan ko pangalan. So, ang hirap kasi dito, halos pa naman supporter ng mga pinklawan, puro mga bayot. 'Di ba? Puro mga bayot, mamaya gayahin to ng mga pinklawan. 'Di ba? Mag-joke-joke, ito yung punchline, gayahin, gawan nila ng So, ang pangit nga talaga. So, ako sa nag-comment kay Joey sa kanyang video na dapat kasuhan, siguro okay din para din sa akin kung may magkakaso. Baka sakaling may magkaso nga kay Vice Ganda. Ako pabor ako doon para hindi na rin to gayahin ng mga kabataan. Marami kasing umiidolo kay Vice Ganda. Ito yung ginawa ni Vice Ganda, medyo okay pa Ang masama kasi dito, yung magiging impact sa ginawa ni Vice Ganda. Magiging impact doon sa mga kabataan na umiidolo sa kanya, ng kanyang mga fans. So, ano gagawin nila? 'Di ba? Imbis na, ganyan pala, gayahin natin yung mga kabataan pa naman ngayon, saglit lang makapanood ng mga video na gagayahin na nila. Dapat tumatanda, ang hirap kasi dito, si Vice Ganda tumatanda ng paurong. Imbis na tumatanda siya na siya yung mag-guide, mag-guide sa mga kapwa niya LGBT na mga kabataan na wag niyong gawin to, wag niyong gawin tong ganyan, siya pa yung nangunguna. May isa akong Mamshi or Mama, basta may isa akong bakla na napapanood sa Facebook na siya, matanda na. Ang galing niya kasi sabi niya doon sa video, tayong mga bakla dapat maging maayos tayo, maging kagalang-galang tayo kasi ganito na nga tayo tapos gagawa pa tayo ng kawalangan, lalo tayong babastusin ng mga tao. Nakalimutan ko pangalan ng bakla na yun pero mas mayaman kay Vice Ganda yun. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. So ako dito sa may kakasuhan, okay ako dito, goods ako, walang problema. Deserve ni Vice Ganda yan ng makasuhan para hindi na rin yung pamarisan ng iba. Sabi ni Mudrang OFW. Tingin ko parang hindi na siguro yung darating dun sa kasuhan kasi I don't think papatol naman kang magkakaso dyan if ever ang aggrieved party dyan would be the family of PRRD. So I don't think darating tayo dun sa puntong magkakasuhan or offensive lang talaga yung ginawa ni Vice. And I think if we want to put Vice Ganda in his proper place, ang dun, masasaktan dun si Vice kapag binoykot siya ng mga DDS. So yeah, oo. Boycott na talaga. Dapat messy rin siya dyan Tutusin, boycott na. Ito na nga ito na. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.